At salamat sa Lord for this brand new day. Before we start, sige po, bigyan mo muna ng 2 thumbs up ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, you are Charito. Hallelujah. You are blessed and highly favored in Christ. Okay, purihin ang Panginoon at salamat sa Lord sa matagumpay nating gawain last week. We celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Do you enjoy, mga kapatid, yung ating pong fellowship, yung ating service last week? Salamat sa Lord. And we thank God for, of course, how many souls? I think 24 that was baptized last week. Purihin ng Panginoon. Talagang nakakatuwa po sa presensya ng Panginoon. Okay, and today we will continue our series. We're talking about here, the Bible Explains, part 168. Nagsisimula pa lang naman po tayo, no? Actually, we are echoing or ine-echo natin yung teaching na ng EMI, and of course medyo ano na sila, I think 194 something na yata na ang kanilang part, but tayo 168. Ninanamnam talaga natin yung ganda ng mensahe, no? And every week talagang nakikita natin yung kagandahan nito. And our mini-series is titled In Christ Realities. And today we will talk about our completeness in Christ. But before that, tingnan po muna natin yung ating mga napag-aralan na. Of course, napag-aralan natin that we are perfectly loved by God and of course, completely forgiven, righteous and holy, being a child of God, a new person inside, blessed and highly favored. I am Charito. We are forever Charito. Yan po talagang mga malawakan natin tinalakay and expound natin from the Word of God kung ano yung mga katotohanan na ito dahil tayo ay na kay Kristo. Lahat nga ng na kay Kristo magsabi ng Amen. Of course, after that, we talk about we are rich and godly. Lahat ng mayaman magsabi ng Amen. Hallelujah. You are not only rich, but also you are godly. Okay? Because not all rich are godly. And not all godly are rich. But because we are in Christ, we are rich and godly. Hallelujah. Sa totoo lang, every time you see all this truth, nare-remind tayo kung ano yung mga magagandang bagay na naipagkaloob na sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo nagbabaka sakali. Hindi po tayo nag-aalatsamba. Ito po yung mga malalaking katotohanan mula sa salita ng Diyos na every time na tumitingin sa atin ng Diyos, ito yung nakikita niya sa atin. Ito na yung meron na tayo. Mga kapatid, this is realities. This is not a promise. Hello? Hallelujah. Praise God. Ibig sabihin, pag realities, katotohanan, ngayon mismo, right here, right now, nasa iyo na yung mga pangako na ito. Hindi tayo pinapangukuan na pagdating mo sa langit, yayaman ka at magiging makadiyos ka. Hindi po, mga kapatid, ito po'y realidad kung ikaw ay na kay Kristo. At mga kapatid, tandaan, hindi po ito totoo sa lahat ng tao. Ito'y totoo lamang sa mga na kay Kristo. Kaya nga, in Christ. Hallelujah. Ibig sabihin, iyan ang iyong identity sa harapan ng Diyos. Ikaw ay na kay Kristo. Okay, what else? Healed and healthy. Ito, masyado talagang na-appreciate to nung mga talagang, alam nyo na, yung mga medyo nawawala na ang buhok, yung medyo mga puputi na ang buhok, no? Yan po ang realidad ng buhay. Wala tayong magagawa. Kahit panong tina ang gawin natin. Lumalabas pa rin. Pero masaya tayo dahil tayo nasa Panginoon. Na kahit na, alam niyo yung parang ang edad, it is just a number, no? Ito'y numero lang. Pero dahil ikaw ay nakikristo, dahil ikaw ay meron ng biyaya, ng kagalingan, of course, habang nakatungtong ang paa natin sa lupang ito, hindi ko sinasabing hindi kayo magkakasakit. 'Di ba? May mga sumasakit eh.
May mga bowels of pain, nararanasan pa rin yung mga aray, aroy, aragoy. Ano? Pero pwede nating tayuan na dahil sa mga latay ng Panginoong Jesus, pinagaling na tayo. Hallelujah! Praise God! Marami dito sa atin dahil pinaniniwalaan natin, nararanasan natin. Amen? Praise God! Kasi nangyayari lang to sa naniniwala. Grabe na ang mga patutuo dito na narinig natin. At ako, muli, sinabi ko sa inyo last week, and many times, hindi po ako magsasawa na ikwento kung ano yung ginawa sa akin ng Panginoon. Kung nagsasawa kayong makinig, sorry mga kapatid, hindi po ako nagsasawang ikwento dahil ito po yung monumento ng buhay ko. Okay, when we say monumento, hindi iba po yung baka mamaya iniisip nyo yung sa sa Caloocan. Ibig sabihin, ito po yung mga every time I look back sa buhay ko, ito po yung mga una kong naaalala ng kahimala at kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Amen mga kapatid? Hallelujah. So, na-appreciate natin yung mga katotohanan ito na dahil kay Kristo, we are healed and healthy. What else? We are anointed to serve. If you are in Christ, you are anointed. Hallelujah. What else? We are ambassadors of Christ. What else? Divine protection. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang pag-iingat. Grabe. We are living in a dangerous world. Di po ba? Kabi-kabila ang mga nangyayari, nakita nating aksidente, di ba? Tama mga kapatid. Nagmumotor ka lang, biglang may babaril sa'yo. Naglalakad ka lang, may sasagasa sa'yo. Natutulog ka lang, nasagasaan ka ng eroplano. Grabe, hindi mo, sa totoo, tama mga kapatid, kahit ganong pag-iingat ang gawin mo, kung wala ang proteksyon ng Panginoon, diba? Ganong magagawa ng natural na pag-iingat? Mga kapatid, hindi po natural lang na pag-iingat. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-iingat dahil protektado naman tayo. Tatawid ako kahit sa may nakalagay, bawal tumawid, nakamamatay, tatawid ako. Tingnan ko nga kung totoong may divine protection ako. Mga kapatid, kamangmangan po yun. Hello, nagkakaintindihan tayo. Ang sinasabi ko, ang natural na pag-iingat can only do so much. Di po ba? Kasi di mo alam eh. Sa totoo lang yung katotohanan na kung hindi tayo iningatan ng Diyos ngayon na mismo, hindi tayo makakarating sa lugar na ito. Lalo na ako, na-appreciate ko. Salamat sa Lord sa pag-iingat at nakarating ako sa lugar na ito. No? Tama mga kapatid? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. And what we have is divine protection. Hallelujah. So what else? We are inseparable from God. Ito po yung napag-usapan natin. Inseparability from God. Hindi ka na mahihiwalay sa Diyos. Grabing mga katotohanan. Ano pa po? Redeemed from the curse. Hallelujah. Wala nang sumpa na nakabitin sa lig mo dahil ikaw ay na kay Kristo. Amen. Yung sumpa mula sa iyo hanggang sa 4 na generation ng lahi mo, wala na pong sumpa na nakatali sa liig. Wala ka nang mamanahing sakit. Hallelujah. Ang dami-dami naman kasing mamanahin. Bakit ba sakit pa naman yung minana mo? No? Salamat sa mga katotohanan ito. Purihin ng Panginoon. And what else? God's new habitation. Ito po yung pinakahuli, no? Hindi po last week. Okay, nung nakaraang linggo, bago last week. Okay, yan po yung ating tinalakay. And today, part 15 na ng ating pag-aaral, Christ Reality Series, we are talking about complete in Christ. Of course, 3 bagay po yung ating pag-uusapan ngayon. 3 insights, the foundation, number 1. Number 2, the description. And of course, what we always do is the life application. So yan po yung ating mga tatalakayin sa araw na ito. Are you ready sa salita ng Panginoon? Praise God. So, let's start. So, we will talk about first the foundation. Ano po ba yung pundasyon
ng ating pagiging kumpleto dahil kay Kristo. Do you believe that you are complete in Christ? Amen. Can we say this all together? In Hallelujah. In Christ, I am complete. Let's look at the verse, Colossians 2:10. Ito po yung ating key verse. It says here, and you are complete in Him, who is the head of all principality and power. So mga kapatid, ang linaw, you are complete in Him. Yung pong complete, galing po yan sa Greek word na plero. It means fully furnished. Okay? You lack nothing. Plero. Okay? Pwede mong i-status yan. No? Katotohanan yan dahil ikaw talaga yan. I am plero. Okay? So pag may nagtanong, ano yung plero? O di ma-share mo, itong ibig sabihin niya. Ang plero ay Greek word, no? Nang ibig sabihin, complete. Ibig sabihin, nakapag-share ka. Di ba? Minsan, pagka yung medyo, yung pinopost mo, parang nakakapag, nag-iisip yung iba, ano kaya ito? O di at least nakapag-share ka nang sila yung nag-initiate ng conversation sa'yo. Ang ibig sabihin ng plero, ibig sabihin po niyan ay complete, not lacking anything, fully furnished. So alam po natin yung fully furnished, di po ba? Pag bumili ka ng bahay or ng condo, pag sinabing fully furnished, ano ibig sabihin? Kumpleto na. Lahat ng kailangan mo, pag titira ka doon, nando na. Okay? So, ibig sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo, wala kang kulang, hindi ka kulang-kulang. Amen. At kung ikaw ay wala kay Kristo, isa lang ang ibig sabihin. Kulang-kulang. Totoo po. Dahil ang kakumpletuhan ay kay Kristo mo lang matatagpuan. Mga kapatid, kaya po yung babae doon sa balon ni Jacob, di po ba? Nung kinatagpo siya ng Panginoon, di po ba? Meron siya kasi, ilang asawa na po siya. Dami na po niyang naging asawa. Dahil meron po siyang hinahanap sa buhay na hindi niya matagpuan. Kaya po kinatagpo siya ng Panginoon at sinabi niya, ang tubig na ibibigay ko sa iyo, kailanman ay hindi ka na mauuhaw. Sa totoo, dahil ang kahustuhan ng buhay na ito, mga kapatid, tanging sa Panginoon mo lamang matatagpuan. Hallelujah. Sa totoo lang, ang mundong ito para kang palaging kulang. Ang dami-dami mo na. Hello, but you're still looking for more. You still wanting for more. Diba? Gusto mo, alam nyo, may mga tao, kakilala kayo, ang yaman-yaman na. Pero parang ang dami pang hinahangad sa buhay. Bakit? Kasi hindi nila makita yung kakontentuhan at kahustuhan ng buhay. Mga kapatid, pero tayo, dahil tayo na sa ating Panginoong Hesus, hindi man ganong kagandahan, hindi man ganong karamihan ng pera, hindi man ganong kagandahan ng bahay, pero kontento tayo dahil alam natin ang kahustuhan ng buhay na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Praise God! Praise God! Dahil sa totoo lang, ang katotohanan ng buhay, sa bawat puso ng isang tao ay mayroong napakalaking kahungkagan na tanging ang Diyos lamang ang makapupuno nito. Okay? In every man's heart, there is a God-sized vacuum that only God can fill. Purihin po ang Panginoon. So yan po yung pundasyon. Malinaw po, sinabi po ng talata, Colossians 2:10, you are plero in Christ. Wala ka pong kailangan na dahil na kay Kristo na ang lahat. Amen? Kaya yung kanta ni Daniel Padilla, para kay Lord lang po talaga yon. Yung nasa iyo na ang lahat. No? Hindi po para sa nililigawan nyo yun. Ano? Kung may nanliligaw man na nanonood ng live na ito. Sa kay Kristo lang po, purihin ang Panginoon. So, praise God, that is the foundation. Now, let's look at the description of our completeness in Christ. Tingnan po natin, 4 na malaking katotohanan ng description na dahil tayo ay na kay Kristo. Sige po, tingnan po natin.
Okay, number one, we are completely new inside. Okay, let's look at the verse. Kanina, Colossians 2:10, tuloy lang po tayo. Tama pa na bagong mag-10 ay after ng 10 ay 11. Okay, so tingnan po natin yung verse 11 and 12. Sabi dito, in Him you were also circumcised in the putting off of sinful nature, not with a circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ. Verse 12, having been buried with Him in baptism and raised with Him. Mga kapatid, so malinaw po sinasabi, having been buried with Him in baptism and raised with Him through your faith in the power of God who raised Him from the dead. Last week, nilinaw ko po ito, especially dun sa orientation ng water baptism, that this is the significance ng water baptism, that we are buried with Christ, okay? Nilibing tayong kasama ni Kristo, binangon tayo at nabuhay na muli sa bagong buhay na kasama ni Kristo. Kaya mga kapatid, malinaw po, we are completely new inside. Tama mga kapatid, yun po yung significance nung paglulubog sa tubig. Ito po'y pampublikong deklarasyon na ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Okay? At nananampalataya na ikaw ay kasama ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kaya nga po nung last week, inaahon po natin, napansin nyo? Yung iba po parang kumokontra pag nilulubog ko, kaya hindi ko mailubog ng todo eh. Talaga, grabe na yung lubog ko, talagang lumalaban. Para bang ayaw niyang sumama sa kamatayan ni Kristo. No? Naintindihan ko naman. Pero mga kapatid, akala siguro nila talagang literal napapatayin. No? Pero mga kapatid, ito po'y simbolo ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At ang linaw na sinabi ng verse. Okay? Na talagang tayo ay kasama sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung ating pinananampalatayanan. Another verse, Romans 6:4, sabi po dito, Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Kaya nga po, malinaw din ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, the Living Bible tells us that when someone becomes a Christian, are you a Christian? Hallelujah. He becomes a what? A brand new person. Where? Inside. Purihin ng Panginoon. Yung tunay mong pagkatao, which is your spirit, anong sabi ng verse? Anong sabi ng Bible? Binago na ng Diyos. Totally, instantly, brand new person. Hallelujah. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Purihin ng Panginoon. Yung luma mong pagkatao ay lumipas na. Namatay na. Kasama ng kamatayan ng Panginoong Hesus. At nang nabuhay ang Panginoong Hesus, kasama ka sa bagong buhay na kasama ang Panginoong Hesus. A brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has begun. Kaya nga po, kung napansin nyo kanina, yung mga nireview natin na in Christ Realities, natalakay natin yung katotohanan na ito, na dahil ikaw ay nakikristo, you become a new person inside. Okay? So, that's number one, completely new inside. Number two, completely forgiven. Completely forgiven. Now, after ng 12, ng Colossians chapter 2, 13 po ang susunod. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. What's the next phrase? Ano sabi po dito? He forgave us
So, are we completely forgiven? Hallelujah. So, malinaw po, He forgave us all our sins. Yung pong word na forgave, of course, galing yan sa Greek word na charisomai. Ang root word ay charis. Ano po ang literal meaning ng charis? Gift. So, ibig sabihin, yung kapatawaran, yung kumpletong kapatawaran na meron tayo dahil tayo na kay Kristo, ay hindi po bunga ng ating paglilingkod sa Panginoon. Hello? Kundi ito'y regalo ng Diyos sa atin sa magitan ng Panginoong Heso Kristo. Yun po yun eh. Ibig sabihin ng word na charis ay gift. It means forgiveness is a gift, not a reward. Yan po ay nasa aorist tense. So, ibig sabihin, it is just a simple past tense. Ang ibig sabihin ng aorist tense, dapat po alam din po natin yung mga tenses na ginagamit ng kapanahunan. Pag sinabing aorist tense, ibig sabihin po niyan, once forgiven, always forgiven. So, it means we are completely forgiven. Kaya ang lahat po ng malinaw sa Kanya, na lahat ng kasalanan niya ay pinatawad na ng Diyos, ano po ang magiging bunga nito? Paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Hindi ka na kailangang piliting sumimba. Hindi ka na kailangang piliting magbigay sa Panginoon. Bakit? Kasi malinaw sa iyo, ito yung apaw. Ito yung kusang loob, natural na reaksyon pag malinaw sa iyo na ikaw ay pinatawad ng Diyos, na ikaw ay inibig ng Diyos. Amen? Ang natural response, ibigin mo din ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Luke 7:47, forgiven little, loves little. And forgiven much, loves much. Yung malinaw sa kanya na lahat ng napakalaki niyang kasalanan ay pinatawad na ng Diyos, mas ganong kalaking pagmamahal ang isinusukli niya sa Diyos. Amen? Kaya sa totoo lang, kahit gaano kalayo ang church, dahil alam niyang doon siya nilagay ng Lord sa church na yon. Kasi hindi po tayo namimili. At alam niya na yung pastor na yon, yun yung pastor na binigay sa kanya ng Diyos. Dahil hindi po tayo namimili ng pastor. Mga kapatid, kung namimili ka ng pastor, gusto ko sabihin sa inyo, makakarami ka. No? Pero pag nakita mo na yung pastor na niregalo ng Diyos sa iyo, manatili ka kasi ang una pong batayan, anong batayan para malaman mo, ito yung pastor na regalo ng Diyos sa akin. Una, dapat lumalago ka sa salita ng Diyos. Hindi ka lang tuwang-tuwa, no? Pagka gusto mong matutuwa lang, sa comedy bar ka magpunta, no? So dapat ang unang test, dapat lumalago ka sa salita ng Diyos. Natututo ka. Nababago yung buhay mo unti-unti. Tapos alam mo may connection kayo, yung magka-roskas. Alam mo yung pag nagpapatawa yung pastor, natatawa ka. Pero parang pagka yung nagagalit ka at nagpapatawa yung pastor, baka hindi ito yung pastor na nirigalo ng Diyos sa'yo kasi parang di kayo magka-roskas eh. Nakuha natin mga kapatid. At pinakamahalaga kung hahanap ka ng pastor, pinakamahalaga po yung tama yung turo. Yung po dapat yung priority. Kahit gaano kalayo yan, kahit na mamamasaheros ka, no? Kahit nga gumagapang ka papunta sa simbahan, mga kapatid, dahil ito yung apaw ng pagmamahal na naramdaman na naipagkaloob sa iyo eh. Tama mga kapatid. Grabe, talagang wala kang dahilan para hindi maglingkod sa Panginoon. Nagbibigay ka hindi dahil tinatakot ka ng pastor, no? Kasi yung dati nagbibigay din naman, no? Pero kasi hindi out of love, kundi out of fear. Dahil tinakot ng pastor, pag di ka nagbigay, ma-hospital ka, no? At sisingilian ng Diyos sa iyo sa anumang kaparaanan, no? At may mga hindi ka inaasahang gastos na biglang darating sa buhay mo dahil hindi ka nagta-tithes and offering. Ikaw naman ngayon. Kaya na pagka dumadaan yung offering basket, nangangatog ka. No? Ito na po, Lord. Ito na. No? Hindi mga kapatid. Kaya nga, dito sa bago nating
Sa bago nating may promotion pa. Purihin ng Panginoon. Aba, lahat tayo dito pinagpapasalamat natin, malaki, maliit na bagay sa Panginoon. Sabi nila, nagkaroon lang kayo ng envelope, pinagpasalamat nyo na sa Panginoon. Hindi, gusto ko lang gamitin, sabi ng verse 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Purihin ang Panginoon. So you give much, you love much, because alam mo na malaking kasalanan ang napatawad sa iyo ng Diyos. Forgiven little, loves little, and forgiven much, loves much. Meron po akong balita sa inyo, lahat tayo pinatawad ng malaking kasalanan ng Diyos. Hallelujah. Another verse, sabi po ng verse 13. Ulit, sabi diyan, He forgave us all our sins. So malinaw po ang description. We are completely forgiven. Now, number three. Number three, it says here, completely free to serve in the new way. Completely free to serve in the new way. Now, let's just move on sa verse 14 ng Colossians chapter 2. Sabi po dito, having canceled the written code, it talks about the law. Okay, ano nangyari sa written code or sa law? Canceled. Okay? With its regulations that was against us and that stood opposed to us, He took it away. Who took it away? Jesus, nailing it to the cross. Yung pong word na canceled, galing yan sa original na Greek word na exalepo. Ex means out, and then lepo means fragrance. So, ang literal meaning ng exalepo is out of fragrance. So, ibig sabihin, ang kautusan ay nawalan na po ng amoy. Okay, wala pong problema sa kautusan. Nothing wrong with the law. The law is righteous, the law is holy, the law is just. But the law cannot make you righteous, holy, and just. Okay? Ang purpose ng law is just to see our sinfulness. Okay? Ito po ang layunin kaya binigay ang kautusan. Para siyang salamin. Salamin sa dingding. Okay? Para siyang salamin na ipinakikita sa atin yung ating karumihan at para ituro tayo sa tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So ang sabi dito, canceled, the law was canceled, nawalan na ng amoy. Hindi ibig sabihin bumaho. Tama, di ba alam niyo pag nagpabango kayo, pagka may mga pabango kayo na bibili, no, nung pagka inispray niyo ang bango, pero pagbaba niyo lang ng hagdan, parang nawala na. O kaya parang paglabas nyo, mabango, pero maya-maya, nawala na yung amoy. Kasi water-based, no? Nag-evaporate na yung amoy niya. Hindi ibig sabihin bumaho ka, kaya lang nawalan na yung amoy. Out of fragrance, okay? Out of fragrance. Now, pero mayroong mga pabango, tama ba na may mga pabango na kahit nalaban mo na, naamoy mo pa, yung mga oil-based, di ba? So, mga kapatid, yan po ang nangyari sa kautusan. It's been canceled, it's out of fragrance. Kaya nga po, we are serving not in the old way, not with the law, but with the new way. Okay, let's continue. Romans 7:6. But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way of the Spirit. And the Spirit, and not in the old way of the written code. Okay? And of course, the Bible tells us we are serving in the new way of the Spirit. It is the way of grace. Okay? Because it is the Spirit of grace. So, ang paglilingkod natin ay hindi na sa pamagitan ng lumang kasunduan, kundi sa magitan ng bagong kasunduan, walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. And mind you mga kapatid, this is the only covenant that we have. The new covenant, the covenant of grace. Technically speaking, hindi po tayo napailalim sa kasunduan ng kautusan. The law was given to the Jews, and we are Gentiles.
Ang description sa atin ng Bible, we are godless, we are hopeless, nothing, nada. No? Wala po talaga. Wala tayong pag-asa. Kaya lang tayo nagkaroon ng kaligtasan ng ipinadalang ating Panginoong Hesukristo. At ito yung ating naging bagong kasunduan sa harapan ng Diyos. And mga kapatid, maging malinaw, hindi ito kasunduan sa pagitan natin at ng Diyos. Hello? Kasi kung tayo ang nakipag-covenant sa Diyos, we cannot keep the covenant. Kaya ito po'y kasunduan sa pagitan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Hallelujah! Sa magitan ng krus ng Kalbaryo, ang meron tayo mga kapatid ay kung ano yung benepisyo. Tama mga kapatid? Kung ano yung benepisyo ng kanilang tayo mga beneficiary. May napagkasunduan sila, meron silang covenant. God the Father and God the Son has a covenant. At kung ano man yung mga benepisyo nito, ito po yung naibigay sa atin. Hallelujah. Kaya nga po ito'y magandang balita. Purihin po ang Panginoon. Okay, another verse. Again, sabi diyan, having canceled. So, yung pong written code, it's already canceled to the cross. So, the new way is by grace. The old way is by law. The new way is that you do it now, not out of fear or obligation, but out of love. Malinaw po mga kapatid. Sa bagong kasunduan, ginagawa natin ito hindi dahil obligasyon natin. Naglilingkod tayo sa Panginoon hindi dahil natatakot tayo na hindi tayo pagpalain. Actually, naglilingkod tayo dahil pinagpala na tayo ng Panginoon. Amen? Hindi po natin to obligasyon. Alam niyo mga kapatid, kung hindi ka nagsisimba para lang dahil gusto mong i-please yung magulang mo o gusto mong i-please yung asawa mo, sayang ang oras mo kung ito yung layunin mo kung bakit ka nagsisimba at naglilingkod sa Panginoon. Dapat ang motibasyon ay walang iba kundi ang pag-ibig sa Panginoon dahil malinaw sa iyo na siya ang umibig sa iyo. Siya ang unang umibig sa atin. Amen? So do everything in love. 1 Corinthians 16:14. Alam niyo po ba na even yung yung reward na naghihintay sa atin sa kabila, naka-cancel out po yung paglilingkod dito, nawawala yung reward kung nagkakatalo po sa motibo. Okay? If you do everything in love, there is a reward. Kasi dadaan po yan sa test eh. 'Di ba? Kaya kung, halimbawa, naglingkod ka sa Lord, ang aga-aga mo lagi sa church, sarado pa yung church, no? Nandun ka na, sarado na yung church, andong ka pa, no? Pero kung ito ginagawa mo para lang magpasikat, magpakitang gilas, pag dumampu yan sa test, no? Again, kung tunay kang ligtas, langit pa rin ang pupuntahan mo. Kaya lang, dadampu yan sa apoy ng pagsubok kung ito'y ginawa mo kasi hindi man malilihim sa Diyos eh. Dahil nga, sa ibang kadahilanan, labas sa pag-ibig, matutupok lang po ito. Walang reward na naghihintay sa kabila. Kaya dapat malinaw sa atin, bakit ba ako nagsisimba? Bakit ba ako nagbibigay? Bakit ba ako nagkakaloob? Mga kapatid, ano ba ang motibo ko? Dapat ang motibo, walang iba kundi pag-ibig. Tama ba na kung ito ang motibo mo, walang pwedeng humadlang sa'yo? Yung mga umiibig dito, di po ba? Na kahit distansya ang pagitan nyo, no? No? Palagi, no? Di ba? Kahit na ikaw talagang, ako po nung binata pa ako, nung nililigawan ko po si Pastora, nabalik lang natin, no? Pag-usapan naman natin to. No? Parehas po kami, high school pa kami noon, no? Sa Bukawi po. Ako po talaga tanghali gumising. Kaya sinasabi sa akin ng nanay ko, pag nagising ako, wala ka nang aabutang tain ng manok, no? Iisip ko naman noon, kasi pinagagalitan ako eh. Iniisip ko, anin ko ba tain ng manok? No, yung mga kasabihan ng mga matatanda siguro, parang wala ka nang, lagi talaga tanghali magising. Pero nung pagka sasabihin ni Pastor Regine, mag-jogging tayo doon sa Central, no?
Alas 4 ng madaling araw. Nilalakad ko mula sa bundukan hanggang doon sa Binyang Second. Mga ilang kilometro yon. Malayo-layo. Nilalakad ko po talaga. Wala akong pakialam. Yun po yung umiibig, no? Nako natin mga kapatid, kahit anong hadlang, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung talagang ang motibasyon natin ay ang pag-ibig natin sa Diyos, gano'n man yan kalayo, gusto mong purihin at sambahin ng Panginoon. Amen. So, dulang gumapang ka, no? Mapuri mo lang ang Panginoon. Dito nga, napakaluwag nga, napakalaya nga natin. Sa ibang mga bansa, mga kapatid, yung pinagbabawal talaga ang gospel. Talagang kailangan nilang magtipon-tipon sa gubat, literal na gubat. May mga watcher pa. No? Talagang sa gubat, yung iba, talagang kailangan yung saradong-saradong. Nagwo-worship sila sa Lord, walang sound kasi baka marinig sila. Can you imagine? Umaawit ka sa Lord pero walang sound. Eh tayo dito malaya. Yung iba, alaya na nga. Hindi pa maibuka yung bibig. No? Dapat yata padala yan doon sa kusamang bansa. Minsan pag may mga ganun, doon mas maiinit eh. No? Pero nakakalungkot. But purihin ng Panginoon. Salamat sa Lord. Sa mga nakaranas ng tunay na biyaya ng Panginoon. Tunay na pinupurit sinasambang Panginoon na ang motibasyon walang iba kundi yung pag-ibig. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. We thank God for His unconditional love. Then, number 4. Number 4. What else? Completely victorious. This is the description. Okay, number 4, completely victorious. Of course, Colossians 2:15, it says here, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Okay, ang sabi po dyan, and having disarmed. Okay, completely victorious. Disarm, ang Greek word ay apekdomai. Galing yan sa dalawang salita. Ang word na una ay apo means off. Then, ekdomai means strip. Pag pinagsama mo, ang ibig sabihin ng apekdomai ay strip off. Unclothed, ibig sabihin, ito rin po yung nasa aorist tense, ibig sabihin, triumphing over, has triumphed over through the cross. So mga kapatid, dahil ikaw ay na kay Kristo, you are completely victorious. Ikaw po yung matagumpay sa buhay na ito. Hindi ka po magtatagumpay. Hindi ka pinangakuan ng tagumpay. Hello? Yung pangakuan ka ng tagumpay, maganda na po eh. Di po ba? Pero ito mga kapatid, hindi ka pinangakuan. Okay? Ang sabi dito, you are completely victorious. Ito po yung realidad kung ikaw ay na kay Kristo. Tama? Mga kapatid, tanungin ko lang kayo, paano ka maglalaro kung alam mong panalo ka na? 'Di ba iba ang galawan. May kumpiyansa. Kaya dito sa buhay na ito, panatag tayo dahil alam natin tayo ay nagtagumpay na dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise God! Okay, another verse, Romans 8:37. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Mga kapatid, ikaw, ang magandang balita, hindi ka lang mananagumpay. Ikaw ay higit sa mananagumpay. You are more than conquerors. Hallelujah. Hindi tayo ang nakipaglaban. Tayo lang ang nakikinabang ng tagumpay na tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, wala nang laban ang sakit at karamdaman sa iyo. Ibig sabihin, wala nang laban ang kaaway sa iyo. Amen? Dahil talunan na siya 2,000 years ago. Jesus defang the devil. No? Para siyang, he is just like a roaring lion. Hindi siya totoong lion. Counterfeit. Kaya nga sabi, para lang na leon na umaatungal. Yan lang naman ang trabaho na lang niya. Takutin tayo. Kasi wala naman na siyang
Pangil eh. Na-defang na. Kaya nananakot na lang. Rawr! May marami mga Christian, hey, takot ako, no? Mga kapatid, yun na lang kaya niyang gawin sa buhay natin, pero hindi ka na niya kaya. Kung sasakmalin ka man niya, hindi ka na mahikiliti ka na lang. Kasi gigilagidin ka na lang niya eh. Hello? At siya, iikot-ikot lang na parang leon, naghahanap, okay, ng kanyang masisila. Hello? Anong katotohanan? Hindi po tayo basta-basta masisila. Okay? Tayo ay undevourable. Kasi kung kaya kanyang silain agad, edi sinila ka, dinibor ka na niya agad. Napa natin mga kapatid, bakit siya umiikot-ikot pa? So naghihintay siya ng tsansa, ng pagkakataon. And the only power na meron ng kaaway ay yung binibigay natin. Kaya nga ito yung mga natututunan natin sa mga taga-Baliwag. Shoutout po. No? Di po ba? Ito po yung ating pinag-aaralan doon, yung spiritual authorities. Ini-establish natin kasi muna kung ano na yung meron na tayo. That we will reign in this life because of our Lord Jesus Christ. Hindi ka natalunan. Ito yung mga kasinungaling. Mga kasinungalingan na gusto ng kaaway na paniwalaan mo. Pero salamat sa Lord. Huli na siya dahil narinig mo na ang katotohanan at pinawalaan mo ang katotohanan. Amen? Praise God! Ano man nangyari sa iyo sa nakalipas, hinayaan ng Diyos na mangyari to upang mas lalo mong ma-appreciate. Di po ba? Kung ano yung meron ka ngayon, sa totoo lang. Di po ba? Mas na-appreciate natin talaga. Kaya hindi na tayo ngayon nagtatanong sa Lord. Tama yun. Kanina, nag-share si Miss Joy, no? Na she tend to question God. Naranasan ko rin yun. I-share ko din sa inyo last week. No? Kasi hindi pa masyadong malinaw sa atin lahat. Pero ito, unti-unti lumilinaw sa atin. Nawawala na yung pagtatanong sa Lord. Na Lord, ano man yung naranasan ko sa buhay na ito, alam ko, isa yung malaking katotohanan, inalaw mo ito dahil may maganda kang plano. Amen? So, hindi na tayo nagmumukmok, di ba? Normal naman na may problema pa dahil nasa buhay, nandito pa tayo sa lupang ito. Kaya sabi pa nga ng iba, problema baka mo? Bring it on. Inaalmusal lang namin yan, no? Purihin ng Panginoon. Pero alam natin, pag na kay Kristo ka, talagang grabe. Ang nais ng Diyos, i-enjoy mo ang buhay na ito. Na kahit may mga problema, nakatawa ka pa rin. Nakukuha mo pa rin tumawa. Amen. Namatayan ka man. Na kung ano man ang namatay sa iyo na malapit sa puso mo. Hindi ka namin pinipigilan. There is time ng pag-grieve, no? Pero masaya ka pa rin. Dahil alam mo na sa piling na siya ng Panginoon. No? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kasi malinaw po sa atin that even death cannot separate us from the love of God. Actually, yun nga yung way to be with the Lord. Di po ba? Ba't ka matatakot sa kamatayan? Again, hindi tayo natatakot mamatay, pero ayaw pa naman nating mamatay. Hello, mga kapatid. Kasi kaya nga dinideklara natin, we will not die but live. Gusto pa nating mabuhay, gusto pa natin ma-enjoy yung journey na ito. But again, kung oras na, at malalaman mo naman, dahil may roll call naman yan, alam mo kung tinatawag ka na ni Lord, no? Totoo mga kapatid, yung mga uuwi na sa Lord, alam nila. Kaya hanggat wala pa yung roll call, wag mo munang pakinggan, no? Kasi i-enjoy mo muna dito. Hello? I-enjoy mo muna yung journey ng buhay na ito. Hallelujah. Dahil iba pag nasa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil sa buhay na ito, pinagtagumpay na tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Now, another verse. Okay. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Ephesians 2:6. And God raised us up with Christ. Okay? Ang linaw po ng verse. And God raised us up with Christ. Mga kapatid, listen to this.
Kanina binanggit ko na ulit-ulit, kumbaga kasama tayong namatay, kasama tayong nilibing, kasama tayong nabuhay ng Panginoong Hesus. Pero hindi po natapos doon. Mga kapatid, ano pa pong ginawa sa atin ng Diyos? And God raised us up with Christ. Ano pa ginawa niya? And seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Hindi ka lang niya muling binuhay, inupo ka niya kasama ni Kristo in the heavenly realms. Ano yung posisyon na yon? Posisyon yon above all principalities. Kaya ibig sabihin, ikaw na yung may kapangyarihan. You have the authority, the spiritual authority because you are in Christ. Amen. Dapat po sumisiksik to sa isip natin. At dapat nare-remind tayo ng mga katotohanan na ito. Dahil sa totoo lang mga kapatid, araw-araw nakakalimutan natin to. Pag humaharap na tayo sa araw-araw na hamon ng buhay, no? Ito ba ang ito ba ang mananagumpay? No? Nagkakawayan na naman si Judith at si Jonah, no? Pero tama ba mga kapatid, kahit kailan hindi tayo pinabayaan ng Panginoon? Kahit kailan hindi ka nagkulang? Praise God. Lakas-lakas mo ang gumastos. Pero di ka pinabayaan ng Panginoon. Huwag na po tumawa ng malakas, nahalata tayo dito. But praise God, di po ba na-amaze tayo? Amen. Palagi ang Diyos may pangailangan tayo. Tama, di ba? We tend to worry pag nandyan na yung mga pangailangan, nandyan na yung mga bayarin ng buhay. No? Pero na-amaze tayo, palagi ang Diyos on time. Hindi po siya nagkulang. Hallelujah. Hindi po ito nakabase sa ating katapatan. Ito po yung nakabase sa katapatan ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Now, yung word na seated, it's in aorist tense. Okay. So, once seated, always seated. No? Walang makapag-aalis sa'yo sa upuan na iyon. Purihin ng Panginoon. Dahil naupo ka doon, hindi naman dahil sa iyong gawa. So, hindi ka maaalis doon dahil sa iyong mga gawa. Amen? You are forever seated with Christ in the heavenly realms, exactly where Christ was seated. Ano po yung upuan na yon? It is a seat of favor and authority. Kaya nga di po ba nagugulat tayo? Paano na naman kayo magulat? Di ba nagugulat tayo kung paano? Alam mo sa natural na kaisipan, nagtataka yung iba, na kahit ikaw nagtataka rin. Kaya na-amaze ka. Paanong nangyari to? Ang dami nating testimony. Testimony ni Miss Joy, wala silang trabaho, mag-asawa. Or nagtatrabaho ngayon si Brother Joel, pero kung isipin mo, magkano lang ang kinikita? Nakapagpatayo ng mansyon. Kaya nga yung iba siguro iniisip, baka kung ano nang, kung gambling lord o drug lord na itong mga ito. Pero kami, saksing patotoo, ito'y pabor ng Diyos. Sa mga kapatid, kung nangyari sa kanila, mangyayari sa bawat isa sa atin dahil pare-parehas tayong anak ng Diyos. Amen? Yun lang po. I think na-share na rin ni Brother Rio yung simpleng paniniwala. No? Na kung sila meron na, so ano ibig sabihin? Ikaw na susunod. Bakit? Anak ka rin ng Diyos eh. Amen? Grabe, nakaka-amaze talaga. And if it amazes you and you know it's not you, it's grace. Hallelujah. Pag alam mo hindi dahil sa iyong lakas, galing, talento, talino, alam mo kung kanino galing ito. Sa Diyos. Amen? Sa biyaya ng Diyos sa buhay mo. Diba? Pag meron na sila, ibig sabihin, ikaw na ang susunod. Kaya wag kang mainggit. Mga kapatid, kung yung kapatiran nag-post ng ganon, may bagong sasakyan, i-like mo, i-heart mo. Sabi mo sa kanya, I'm so happy for you, sister, brother. I'm so happy for you, kapatid. No? Kahit i-like mo, kahit na medyo hirap na hirap yung dahil kung nakatikim kayo ng mga pagkain na ngayon nyo lang natikman, i-post nyo. No? Kung may
lugar kayo na bagong na puntahan, na ngayon nyo lang napuntahan, na maganda talaga, i-post nyo. Ibigay nyo yung glory sa Panginoon. Huwag kayong mag-alala doon sa mga maiinggit. Sigurado namang may mga maiinggit sa inyo. Hindi po yun mawawala. Pero huwag niyo pong hayaan na yung may mga tao na mapagpapala sa buhay nyo dahil kilala nila kayo, alam nila yung dati ninyong buhay, at alam nila na dahil kay Kristo, inangat ng Panginoon ang buhay mo. Amen? Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sabi po ng Ephesians 1:20 to 21, it says here, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Verse 22 to 23, and God placed all things under His feet. Sa panino ng ating Panginoong Jesus, placed all things under Jesus' feet and appointed him to be head over everything for the church. Who is the head of the church? Jesus, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Ulitin natin yung verse 20 to 21, mga kapatid. Anong ginawa ng Diyos sa atin? Inupo tayong kasama ni Kristo sa kanang bahagi ng Ama. Ito po ay position of favor, power, and authority. The right hand. Okay? Far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. So mga kapatid, if it is under Jesus' feet, it also should also be under our feet because we are His body. It is a quotation by Bishop Emmy Domingo. Malinaw po mga kapatid, kung lahat ng bagay ay nilagay na sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, lahat din ito ay nasa ilalim na ng ating mga paa. Hallelujah. Romans 5:17, for if by the trespass of the one man that reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. So malinaw, mga kapatid, if you are in Christ, you are completely victorious. Hindi ka talunan. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Purihin ang Panginoon. You are not a victim. Always remember that, mga kapatid. Minsan, may mga tao talaga, hindi po natin kayang kontrolin kung anong gagawin sa atin ng ibang tao. Labas po sa control natin iyon. Okay? Pero may control po tayo kung paano tayo tutugon, okay, sa kanilang mga ginawa sa atin. Tama po ba? Mga kapatid, ulitin ko, you are not a victim. You are a victor. Amen? Kasi yung iba, pag may nangyaring masama, pa-victim na. No? Humihingi ng simpatya, no? Post ng post sa Facebook. No? May mga friend din kayong ganyan. Toxic, no? Di ba? Meron kayong friend na gano'n? Parang lahat na lang ng sama ng loob nilabas na sa social media. Yung kagigising mo lang, yun na yung makikita mo. Isa lang po solution dyan, unfriend. yung pwede naman unfollow muna, no? Pero parang pagka talagang unfriend lang po. Kasi kung di naman siya nakakatulong sa'yo, mukhang marami kayo. Marami kayong i-follow nyo yung mga nagbibigay ng encouragement, no? Yung pagka yung nakakatuwa yung mga post nila na be-bless kayo, pinagpala sila ng Panginoon. At alam mo naman, naniniwala ka naman na ikaw naman talaga na isusunod. Halimbawa, di ba nag-post ng bagong bahay, yung i-like mo. So happy for you, kapatid. No? Nag-post ng bagong sasakyan. So happy for you, kapatid. Di ba? Ay, grabe ginagawa ng Lord.
sa community natin, no? Talagang nice ng Lord to. Talagang lahat ng na kay Kristo, unti-unti inaangat niya po yung buhay. Hallelujah. Who would have thought? Yun palagi yung masasabi nyo. Who would have thought na makukuha mo pa yung bagay na yon, na parang sa yung hinagap, hindi ka makakarating sa lugar na yon. At ang maganda nito, nakuha mo, napapunta sa iyo effortless. Why? Because it is a gift. It is grace from the Lord. Kaya pag may nagbibigay sa inyo, tanggapin niyo po. Hindi niyo naman hinihingi eh. Di po ba? Yung iba lang, medyo magpapapunta sa inyo sa Japan, paano pa muna sa secretary ko ha? Teka, tingnan ko lang yun. Ano. Pero di ko tinatanggihan. Kaya lang tingnan ko lang yung schedule ko this month. Ha? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. We're so happy. Di ba? Nag-post, bago sasakyan, bagong bahay, may bagong asawa. No, hindi kasi patay na yung dati. Kayo naman. Nag-overthink kayo eh. Bawal po mag-overthink. No? Mag-overthinking kayo eh. Di ba? So happy for you, kapatid. No? At pag dumating yung sa'yo, luma na yung kanila. Di ba? Amen. Purihin ng Panginoon. Praise God. So, tingnan po natin ulit yung description. Number 1, pakibasa, sabay-sabay. Number 2. Number 3. Number 4. Praise God. So, after that, tingnan naman po natin yung life application. Of course, di tayo uuwi. And, kumbaga, natutunan natin to, so what? No? So what? So, yun yung susunod na tanong. Ano ngayon kung alam na namin to? So, mahalaga yung life application. Paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, believe and declare your completeness in Christ. Not only believe, but also declare. Okay. So, believe and declare your completeness in Christ, knowing that His finished work has made you whole, lacking nothing. Walk confidently in this truth every day. So, paniwalaan at ideklara every day. No? Ano man yung ginagawa nyo, kung nasaan man kayo, ideklara mo araw-araw ang iyong kakumpletuhan dahil ikaw ay na kay Kristo. Alam mo na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, ikaw ay buo na, wala kang kulang, hindi ka kulang-kulang dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yan po'y malaking katotohanan. Pangalawa, assert your authority over lack. Okay? Assert your authority over lack. Assert your authority over lack, trusting that in Christ, you have been given the power to live in abundance. Speak and act from this position of victory. Okay. Mga kapatid, in Christ, you have been given the power to live in abundance. Don't feel guilty if you have been blessed by God. Amen? And do not worry do sa mga anak nyo, may season sila na inihanda rin ng Panginoon. And, amen? Kung ano yung meron kayo, i-enjoy nyo. Hindi pa kayo nakakasakay ng eroplano, sumakay kayo. Biyahe muna kayo ng Boracay. Kung ano, magdala lang kayo ng Boracay dollar, no? Yung passport nyo, huwag nyo kalimutan. Kailangan ba passport na hindi? Biro po. Kasi, mga kapatid, dito lang po yan sa mundong ito. Nilikha ng Diyos ang magagandang bagay sa mundong ito for our enjoyment. Do not feel guilty pag na-enjoy nyo. Kaya okay lang, post lang ng post. May mainggit talaga. Una na dyan yung mga kapitbahay nyo. Pero alam nyo naman, pagka-inggit, pikit na lang. Binless talaga tayo ni Lord. So, we have given the power to live in abundance, speak and act from this position of victory. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus.
Ang linaw po ng sinabi ng verse, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus, not according to our economy. Amen? It is according to the riches of His glory in Christ Jesus. Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Alam niyo po, sa NLT, ito po ang salin. The Lord is my shepherd, I have all that I need. Lahat ng kailangan mo sa buhay na ito, binigay na ng Diyos sa iyo. It is already deposited inside your born-again spirit. You have to believe and act on it. You have to believe and declare it every day. Amen? Again, ulitin ko, it doesn't work like magic. Hindi po ito parang magic. It works by principle. Kung ito'y pinaniniwalaan mo, makikita mo sa buhay mo. Okay, number 3. Enjoy complete abundance in Christ. It is a complete abundance. Pag sinabing complete abundance, hindi lamang po sa material things. Hello. Ang pagpapala na bigay ng Diyos, hindi po lang material. Kasamang material, pero hindi po lang material. Kasama po ang emotional and of course, most of all, spiritual. Kaya ang blessing ng Lord, it is holistic. Tama mga kapatid? Kasi anin mo ang pagpapalang material. Kung namang walang pagpapalang emosyonal at spiritual. Di po ba? Anin mong pagpapala, ang yaman-yaman mo nga, dami mo namang kagalit. No? Yaman-yaman mo nga, sira naman ang pamilya mo. Ang yaman-yaman mo nga, may cancer ka naman. Hello? Pero ang pagpapala na bigay ng Panginoon, lahat po ito kasama. It is a complete package. It is holistic. Now, you have to enjoy complete abundance in Christ. Enjoy complete abundance in Christ, knowing that He has provided all your needs for life. Mahalaga po ba? Nakakatuwa po bang malaman to? Knowing that He has provided all your need for life. In Him, there is no lack, only fullness and overflowing grace. Another verse, Psalms 35:27, let the Lord. Tanong, natutuwa po ba ang Diyos pag ang anak niya umaangat ang buhay, umaasenso? Yes. Let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servant. 1 Timothy 6:17, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything, look at this, for our enjoyment. Purihin ang Panginoon. Napakaganda po ng verse na ito. Sabi diyan, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. Tama po ba? Na hindi mo pwedeng panghawakan ang kayamanan ng mundong ito? But to put their hope in God, who richly provides us with everything. So lahat po ba binigay na ng Lord? With everything para ano? For our enjoyment. Hallelujah. So, mga kapatid, enjoy complete abundance in Christ. Let's look at these 3 application. Pakibasa sabay-sabay. Number 1. Number 2. And number 3. Our big idea. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Let us pray. Father God, muli marami pong salamat sa aming Panginoong Hesukristo na nagbigay ng lahat para sa amin, Panginoon. He willingly gave up His life para po sa aming kapatawaran, para sa aming pagpapala, para sa aming pabor, para sa aming kagalingan. He gave it all for us, Lord. Salamat, Ama, dahil alam po namin na kay Kristo kami ay kumpleto,
at kami ay kontento sa buhay na ito. At Ama, sa oras na ito, salamat po sa iyong mga salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Binabalik namin lahat sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise God. Sige po, dako po tayo sa ating Holy Communion.